Okay, magandang hapon muli sa inyo lahat. At nawa tayo ay patuloy na nasa kalakasan, kaayusan, katinuan sa biyaya ng ating Panginoon na siyang tumawag at nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. So kung unawain natin, ang pagliligtas sa atin ay hindi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan, kundi ang pagliligtas sa atin, kung unawain ninyo, ito ay sa pamamagitan mismo ng sariling nating Panginoon. Hindi natin maubos maisip yun sapagkat pwede naman niya ideklara at ang kapangyarihan niya ay nasa salita niya, pero hindi ganon, no? Kundi siya mismo ang nagpasan. At yung pagpapasa na yon, kasama doon yung pag-aalay ng kanyang buhay upang parang baliktaran, no? Na siya ang nagbigay ng buhay para naman tayong mawawala ng buhay ay magkaroon ng panibagong buhay. So, hindi natin malubos maisip yon, no? So, ngayon po, ang ating pag-aaralan ay nasa 1 Corinthians chapter natuto na tayo mag-slides yung ngayon. Yan. So, nakalagay dyan ay sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, dahil nagkakaroon sila ng pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi, sabi ng isa, ako ay kay Apollo, ako ay kay Cephas, ako naman ay kay Paul. Sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, sino baga si Paul, sino baga si Cephas, sino baga si Apollos? Kami ay mga lingkod lamang ninyo. Kamanggagawa. Yan. Sabi sa verse 5, ano nga ba si Apollos at ano si Pablo? Kami ay mga ministros, mamamagitan namin ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa, ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, ito yun, ako ang nagtanim, sabi ni Apostol Pablo, si Apollos naman nagdilig. Ngunit, ang Diyos ang siyang nagpalago o nagpatubo. So yan ang topic natin ngayon. Ang topic natin, pagkamat kinuha ko ito, pero ang talagang ating pag-uusapan ay kung paano ang paglago ng ating pananampalataya at kung paano ang paglago ng mga bagay na ipinunla o itinanim ng Diyos sa buhay natin. Yan. So maunawaan ninyo, no? Merong ginamit ang Diyos na nagtanim at meron din ginamit ang Diyos na nagdilig. Pero hindi yung dalawa ang mahalaga, kundi ang mahalaga ay ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpapatubo. Siya lang. So, unawain natin. Ang Diyos lang ang nagpapatubo ng mga bagay na itinanim niya sa atin. So, sabi sa hindi umubra yung aking sa Isaiah chapter 55, isa sa mga favorite verse natin, di ba? Sabi riyan, for as the rain and snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and the bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty or void, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. So dito maunawaan natin, no? The Lord just sent this word. May makikita natin sa Biblia, and He sent His word sa Psalm, and they were created. And also, makikita rin natin sa Psalm
And He sent His Spirit and He renews the face of the earth. Oh. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na mahiwaga ang gawa ng Diyos dahil ang kapangyarihan ay nasa Espiritu, pero ang kapangyarihan din ay nasa salita ng Diyos. Ito ang hindi natin lubos na makilala o maunawaan, particular sa ating Diyos. So sa introduction natin, last time sabi ko, ang preaching natin ay kung paano natin tinatanggap ang kaligtasan. Kasi karamihan ng tao ngayon ay in-expect nila yung second blessing, no? Ng pagiging Kristiyano. Kasi may doctrine na lumalabas niyan na hindi ka raw kompleto ng pagiging Kristiyano mo hanggat hindi ka nababaptize ng Holy Spirit. Pero pag binasa niyo yung Galatia, sa argumento na meron sila Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 3, sabi niya, may isang bagay lang akong gustong malaman sa inyo. Kayo ba ay tumanggap ng Espiritu sa pagsunod sa kautusan o dahil sa pakikinig ninyo ng may pananampalataya? So, anong tanong yon? Hindi ba alam ng mga taga-Galatia na sila ay tumanggap ng Espiritu? Pero nililiwanag ni Apostol Pablo yon. Bakit nag-umpisa kayo sa Espiritu? Bakit magtatapos kayo sa paggawa, sa pagkilos by the law? At pinipilit nyo na makamtan yung Espiritu na hindi naman ibinibigay ng Diyos yun sa pagsunod sa kautusan. So, anong ibig kong sabihin? Para hindi pa masyadong naunawaan ng mga kapatiran sa Galatia na tumanggap na sila. Kaya lalong pinapaliwanag ni Apostol Pablo yung pagkakaiba ng pagsunod sa kautusan at yung sa biyaya at pananampalataya, mayroong tinatanggap na Espiritu sa pakikinig ng may pananampalataya. So nabanggit ko na rin to last time, yung si Ram na Protestant professor. So tinagalog ko na rin dito, sabi niya, kung ang Diyos ay nangusap sa atin, ngunit hindi natin ito maunawaan, hindi natin ito mapapakinabangan. Kaya napakahalaga ang maayos at tamang pag-interpret o yung tinatawag nilang hermeneutics o pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Dahil sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos, hindi siya salita na para lang marinig at maintindihan, no? Kundi ang salita ng Diyos ay salita na ilalagay natin sa ating puso para ating maipamuhay. Ang salita ng Diyos ay sangkap para sa ating pamumuhay. Isa na sa purpose ng salita ng Diyos ay bigyan tayo ng gabay. Di ba sabi ng Biblia? Thy word is a light unto my path, light unto my feet, and a lamp unto my feet, and a light unto my path. Liwanag sa aking daraanan. Ano ibig sabihin nun? Gabay. Kaso ang problema, ayaw nating kunin, ayaw nating pakinggan ang salita ng Diyos, gumagawa tayo ng sarili nating lakad. So pag hindi mo ginamit ang salita ng Diyos sa iyong lakad, madilim. Yun ang sabi ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating daraanan. Gabay. No? So ito yung sinasabi natin, no? God's way of communicating. Merong, mapapansin ninyo, lalo na sa lumang tipan, kakaiba magsalita ang Diyos sa bayang Israel. Na para bang, pwede nating masabi na poetic. Poetic ang Diyos kasi gumagamit ang Diyos ng mga bagay-bagay diretsa sa kanyang salita. Katulad yung binasa natin sa
Deuteronomy 32. Sabi ng Panginoon doon, "Hear, O heaven, or I will speak." Makinig kayo langit. No? Bakit hindi nila sabihin ng Panginoon, "Oy, mga anghel, pakinggan niyo ako." O kaya, Earth, makinig kayo, or I will speak. O bakit hindi sabihin ng Panginoon na, "Oy, mga tao, pakinggan niyo, magsasalita ako." Pero, meron siyang paraan ng pagsasalita. So, isang purpose na maunawaan natin dyan, sino ba ang teacher, di ba? Sabi ng Panginoon, meron lang kayong isang guro. So, tinuturuan pa rin tayo ng Panginoon. Siya pa rin ang nagtuturo sa atin. So, ulitin ko yung Deuteronomy, chapter 32. Sabi rito sa Deuteronomy 32, "Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig." Kung hindi mo pinapansin to, ang tinatawag naman niya langit, tsaka tinatawag niya lupa. Hindi naman ako pandinig ba yung lupa? Kaya sabi kasi ni, matalinghaga ang Diyos magsalita. Kaya nga sabi ni Ram, nagsalita ang Diyos kapag hindi natin naintindihan, hindi natin mapapakinabangan kung ano ang sinabi niya at kung anong mensahe na ipinahatid ng Diyos. Sa verse 2, ang sabi ng Panginoon, "Ang aking aral ay papatak na parang ulan, at ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa mga halamanan. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, at ang kanyang gawa ay sakdal." Tinan nyo, no? Nagbanggit siya ng bato. Kaya pag mali ang interpretation mo, sabi ng Biblia, siya'y bato. Baka nandito ang Diyos sa bato. God is great sa bato. Diba? Sumasama, pag nakita niya, laki-laking bato, baka ito na yung Diyos. Sasamba siya sa bato. Kasi binanggit niya rito, siya ang bato, at ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Kita mo? Parang lahok-lahok na yung salita niya. May naintindihan ka, pero meron kang mga bagay na ginagamit ang Diyos na hindi mo naintindihan. Bakit binabanggit niya yung mga bagay na yun? Yan. Kaya sabi ko riyan, God's way of communicating truths to men using parable. Diba? Sabi ng Panginoon, tinanong siya, bakit ka nagsasalita ng talinghaga o parable? Kasi may purpose doon ng Panginoon. Diba? Sinabi ng Panginoon, sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, ang purpose niya, makinig, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Ayan ang purpose ng Panginoon. Pero doon sa mga hinirang, ngunit ang sikreto ng kaharian ng Diyos ay ibinigay na sa inyo. So ipinapaliwanag ng Panginoon doon sa mga disciples kung ano ang mga meaning. Kasi lagi silang may tanong kapag nagsasalita ang Panginoon. So yan, isang paraan ng Panginoon sa pagsasalita, mga parable, mga type, mga hyperbole. Diba? Hyperbole yung, diba sabi ng Panginoon, kung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala ay ang iyong mata, dukutin mo yon. Sabi ng Panginoon, dukutin na. Dinukot mo. Tapos mababasa mo sa ilang sulat ni Apostol Pablo ata sa Korinto yon. Sabi ni Apostol Pablo, ang sino mang sumira sa templo ng Diyos, God will also destroy him. Ano ba yung templo ng Diyos? You are the temple of God. Anong temple? Yung body. So pag sinira mo, sisirain ka rin ng Diyos. So conflict na yung salita na yon.
Pero hindi lang natin naintindihan. Kaya nga mahalaga na maintindihan natin. Yan ay mga isang example sa tinatawag na hyperbole. So gumagamit din ng Panginoon ng salitang tinatawag natin figure of speech. No? Sa figure of speech, marami siya. Diyan lumalabas yung metaphor, diyan lumalabas yung simile, yan ay yung hyperbole. No? Yung metaphor ay pagkukumpara ng dalawang bagay na magkaiba. Tulad ng parable of the sower. Diba? Salita at binhi. Magkaiba yon. Pero yung salita ay binhi. Ngayon, maunawaan natin sa pag-uunawa o pag-interpret ng mga talinghaga na yan, lalo na yung parable, ay nagkikwento ang Panginoon ng mga bagay na pamilyar sa atin, katulad sa pagtatanim, halaman, puno. Pero ang pinupunto niya ito. Ito ang kinikwento niya, ito ang pinupunto niya. Kaya hindi talaga makikita o maintindihan ng mga ayaw makinig sa kanya. Pero ipinapaliwanag din ng Panginoon pagkatapos. So, yan ang purpose, no? Iyan ang sa Old Testament, maging hanggang sa New Testament pagdating ng Panginoon. Yung pa rin ang way ng Panginoon. Pag-communicate. Marami siyang bagay na diyan mo maunawaan sa salita pa lang ng Panginoon, talagang malalim na kagad yung karunungan. Diba yung isang parable ng Panginoon, yung the shrewd steward na laman ng amo niya na nandadaya siya, kaya sisisanting na siya ng amo niya. Yung nag-manager siya ng kanyang pag-aari. So, ang ginawa naman ng manager na yon, lahat ng may pinagkakautangan ng amo niya, ay nilapitan niya, ibinaba niya yung mga utang. Nagkasundo sila doon sa takbo ng kwento na yon, no? Ngayon, kinumen ng Panginoon yon, yung kanyang pagiging surud, yung pagiging matalino niya. Ngayon, makikita mo, parang mapapansin mo, parang alam ba ng Panginoon yung pandaraya? Kasi parang nandaya siya roon. Sa kwento na yon. So, isang example lang yan. Sa mga talinghaga ng Panginoon na parang hirap talaga intindihin. Ngayon dito, meron tayong pamilyar na tayo dahil na-topic na natin yan. Ito yung parable of the sower. At dito sa parable of the sower, isang paraan na naipaliwanag ko na sa inyo, no? Isang paraan na wala tayong private interpretation sa Bible. Hindi ka pwedeng magbigay ng sarili mong akala. Sasabihin mo, ang ibig sabihin ng buto, ito, ang ibig sabihin ng taniman, ganito. Hindi ka pwedeng magbigay ng private interpretation doon. Isang rule sa interpretation na natutunan namin ay the Bible interpret itself. Siya mismo, papaliwanag. So sa parable of the sower, nilinaw ng Panginoon yan sa Matthew 13. Merong explanation. Yung kasunod sa parable, ng kwento, meron doon explanation. Sa madaling sabi, alam na natin yan, di ba? Ang itinatanim ng Diyos na buto ay ang salita ng Diyos. Yan. Pero later on, nalaman natin ang salita ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nakikita ninyo, no? Matalinghaga. Salita siya ng Diyos, pero persona siya. Yan ang iwaga sa Diyos. Ngayon, yung taniman, yung field, ito yung mga klase ng mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, natamnan ng salita ng Diyos. Diba? May mabato, may magawag, meron sa tabi ng daan, yung sa tabi ng daan, yun ay naglalarawan ng bising tao. No? Yung naitanim sa kanya, inagaw lang ng
ibon. At yung ibon, ipinaliwanag, iyon ang kalaban o yung diablo. Yan. So, hindi na natin patatagalin yan, no? So, meron ding parable ang Panginoon na tinatawag niyang parable of the weeds. O sa ibang translation ay wheat and tares. No? Yung trigo at ang mga damo. Yan. So, pinaliwanag din, malalaman natin mula sa talinghaga na yan, yung trigo, ito yung sumisimbolo o naglalarawan sa mga godly people. Dahil makikita natin yan sa bandang dulo, susuguin ng may-ari ng taniman, yung mag-aani, ang una mo nang aanihin ay yung damo para ihagis sa apoy. At yung trigo, aanihin nila at ilalagay doon sa kamalig. So, hindi nagsasalita ang Panginoon ng tungkol sa pag-aani lang about agriculture. Dahil binanggit ng Panginoon, ganito ang mangyayari sa huling panahon. So, ibig sabihin, yung pag-aani ng trigo at ng damo ay pag-aani ng tao. At ang separations ng tao ng mabuti at masama. So, yung wheat ay godly people, corresponding to the godly people, at yun ay tanim ng Panginoon. Eh, sabi nung mga katiwala, hindi ba mabuting tanim yung itinanim mo? Bakit may lumabas na mga hindi magandang tanim? Damo. Ang sabi ng may-ari, ay ang kalaban na nagtanim dyan. So kung mayroong tanim yung may-ari, may tanim din yung kalaban. Dahil ang sabi nung katiwala na ubungkal ng lupa, papuntahin nyo ba kami para bunutin namin yung mga damo na yan? Ha? Wag, sabi ng may-ari. Sa pagbunot mo ng mga damo, baka mabunot mo pati yung trigo. Hayaan na natin silang lumago at mag-mature. Kapag namunga na, doon na natin anihin. So parang kwento talaga ng damo, no? At naunawaan natin, iyon ay kwento ng mga tao na yung mabubuting tao ay inilalarawan ng mabuting tanim at iyon ay tanim ng Panginoon. At yung mga damo, ito rin ay naglalarawan ng tanim ng kaaway. Yan. So maintindihan natin yan, yung sinasabi ko sa inyo kanina na tanim ng Panginoon, meron mababasa tayo sa Lumang Tipan, especially sa sinulat ni Isaiah. Ito yung ministry ni Jesus Christ, no? Isaiah 61. Sabi ni Isaiah dito sa verse 1, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, and to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort to all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes." Saan nyo naunawaan yung ashes, yung abo? Kapag sila nagluluksa, di ba? Kapag sila nag-aayuno, naglalagay sila. So, instead na raw na ashes ay beautiful headdress ang ipapalit ng Panginoon. Ito yon sa pagdating ng kanyang Misaya. Ito yung Misaya niya, yung Espiritu ng Diyos ay nasa Misaya. Papalitan niya yung pagluluksa ng beautiful headdress. The oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Alam niyo ba na kinakanta natin to?
That we might be trees, yung oak is tree. That we might be trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Nasa Isaiah 61 pala yun. Hmm? At may binanggit, mga tanim ng Panginoon. Hmm? So dito, makakasumpong pa rin tayo rito. Sa Isaiah 55, sa Isaiah chapter 5, verse 1, nagbanggit ang Panginoon ng isang taniman ng ubas. Sabi niya rin sa Isaiah chapter 5, verse 1, "Let me sing for my beloved." Nakita niyo, no? Ito yung salita ni Propeta Isaiah, pero parang poem, no? Parang tumutula pa ang Panginoon. Pero galit na siya diyan. Yung salita na yan, galit na ang Panginoon diyan dahil naghahanap daw siya ng matamis na ubas. Ang naani niya ay mga wild. Ibig sabihin ng wild ay maasim. Oh. So sabi niya riyan, "Let me sing for my beloved, my love song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard in a very fertile hill. He dug it and cleared it of stones and planted it with choice vine." So tandaan niyo yun, nagtanim siya ng piling baging. "He built a watchtower in the midst of it and hewed out a wine vat in it." Kumuha siya ng, alam niyo ba yung wine vat? Yung nilalagyan ng grapes tapos inaapakan para gawing alak. Yan. "And he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes." Yung wild grapes ay maasim. Naghahanap siya ng mabuting bunga, pero wala siya nakuhang mabuting bunga. Maasim. Ngayon, ipinaliwanag ng Panginoon kung ano yung ibig sabihin niya. Sa verse 7, nakalagay dyan, "For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel." Ang ubasan niya na taniman ay yung mismong bayan ng Israel. "And the men of Judah," yung mga tao sa Judah, iyon ang kanyang mga tanim, mga mabubuting tanim. "And the men of Judah are his pleasant planting." So yung mga tao pala ang tanim ng Panginoon, no? Pero tumingin siya ng hustisya, wala siyang nakikita. Kaya sabi ko sa inyo, galit ng Panginoon diyan eh. Kundi ang nakikita niya ay pagtigmak ng dugo, bloodshed. "For righteousness, but behold an outcry." Wala nang katuwiran siyang nakita. Alam niyo ba, basahin niyo yung panahon ni Ezekiel, Propeta Ezekiel. Basahin niyo yung panahon ni Propeta Jeremiah. Halos masiro ang bayang Israel sa pagtalikod kay Yahweh. Buong pamilya. Yung lalaki, nagsabi ng Bible ni Jeremiah, yung lalaki nag-gather ng woods, yung babae nagbe-bake ng cake para sa Queen of Heaven. Magkaka-organize na sila sa gawain para sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Ganun nakatindi yung panahon na yun. So, ang vineyard ng Panginoon ay ang bayan ng Israel at ang mga tao ni Juda ang kanyang mabubuting tanim. Ngunit tumingin siya ng hustisya, pero ang namasdan niya ay pagtigmak ng dugo. Tumingin siya ng katuwiran, pero ang nakita niya ay ang outcry, yung paghingi ng katarungan, pag-iyak sa Diyos. No? So wala na siya nakitang maayos na vine doon sa ubasan ng Diyos. Ngayon sa bagong tipan, maintindihan niyo na kasi kung ano ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon. "I am the true vine." Ako talaga ang choice vine o tamang tanim ng Ama dito sa Israel. Inangkin ni Jesus Christ yun. Doon sa pagkakatawang tao niya.
Siya ang tunay na tanim. So yung pinag-aralan natin last time kay Brother Christian, di ba? Matthew 12. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, or the tree is known by its fruit. Ngayon, biglang nagbago yung salita ng Panginoon, you brood vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Bakit biglang nagbago? Kasi nga, ang sinasabi ng Panginoon, yung mga puno rito, ay mga tao, na mabuting tao at masasamang tao. Ngayon, hindi magiging mabuti yung puno kung hindi siya ang tanim ng Diyos. Intindihan niyo, ibinabasa natin kanina. Iyan ang paraan ng paglalarawan ng Bible tungkol sa atin, sa tao. Inihahalin tulad niya sa puno, inihahalin tulad sa halaman, inihahalin tulad niya sa tanim. Para maintindihan natin. Oh. Kaya hindi natin maintindihan. Ano ito pinagsasabi ng Panginoon na yung mabuting puno, malalaman mo ang puno ng mabuti kung mabuti ang kanyang bunga, at malalaman mo rin ang puno na masama dahil masama ang bunga niya. Ang sinasabi pa ng Panginoon niya talagang puno. So yan ang way ng Bible o ng Panginoon mag-communicate ng truth sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, kung hindi natin maunawaan ang tunay na mensahe ng Panginoon, hindi tayo makikinabang, hindi natin maunawaan kung ano ibig sabihin ng Panginoon sa mga pinagsasabi niya. Ngayon, makukuha tayo ng kaisipan, isa na dyan kay Apostol Pablo. Ano yung thinking niya about the Old Testament? May kinuha siyang salita doon, no? Pero yung context nito, basahin ko sa inyo yung context niya na 1 Corinthians chapter 9. Sa 1 Corinthians chapter 9, nangangatwiran si Apostol Pablo na sinasabi niya sa kanyang mga kasama, kami ba walang karapatan na umani ng mga biyaya galing sa mga kapatiran na pinagtrabahuhan namin? Yan ang sinasabi dyan. Ha? Kailangan ba kami ay kumayod ng kumayod para kami mabuhay? Hindi ba kami pwede na sila ay magbigay yung bunga ng pagpapagal namin sa kanila ay kami naman ang makinabang sa mga materialis na bagay? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo dyan. No? Sabi niya rito, I am not free, I am not an apostle, sabi ni Apostol Pablo. Have I not seen Jesus, our Lord? Are not you the work of my hand in the Lord? Kayo ang bunga ng aking gawa sa Panginoon. If to others, sabi, kung sa iba, hindi ako apostol, kasi kine-question yung pagka-apostol niya eh. Kung sa iba, hindi naman ako kinikilala ng apostol, at least sa inyo man lang, makilala na ako'y apostol dahil kayo ang bunga at selyo ng aking mga gawa, sabi ni Apostol Pablo. Ito ang aking depensa, sabi niya, sa sino mang susubok sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain o uminom? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang mananampalataya na kagaya ng ibang mga apostol at mga kapatid, maging ni Cephas? May asawa si Pedro dahil may biyanan siyang pinagaling. Diba? O baka kami lang ni Barnabas at ako ang kailangan hindi tumigil sa pagtatrabaho para mabuhay kami sa sarili namin. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, ang sabi niya, sino ba ang sundalo ang naglingkod sa sarili niyang gastos? Sundalo sila ng Panginoon eh. Ibig sabihin, yung support ng mga pinagpagalan nila, meron silang karapatan doon. No? Sino ang nagtanim ng vineyard na hindi kinain ng mga bunga nito?
o sino ang nag-alaga ng mga hayop na hindi man lang siya nakakuha ng milk o ng gatas mula doon sa mga hayop na yon. Sinasabi ko ba ito sa pantaong otoridad? Hindi ba ganun din na sinasabi ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa batas ni Moises, huwag niyong bubusalan ang baka habang gumigiit ng trigo. Ang tanong ni Apostol Pablo, nagmamalasakit, ang pinag-uusapan ba rito ay ang baka? O ang Diyos ba ang malasakit? Nasa baka lang o nasa hayop? Hindi, sabi niya, it is for oxen that God is concerned. Does He not certainly speak for ourselves? Hindi ba siya nagsasabi, yung mga bagay na sinasabi niya, itungkol sa atin? So ano yung kaisipan ni Pablo dyan? Tungkol sa do not muzzle an ox while dressed in the grain. Ang baka ay manggagawa ng Diyos. At yung manggagawa ng Diyos, ang sabi ng Diyos, kapag sila ay nagtatrabaho at gumigiit ng trigo, huwag niyong gugutumin sila. Huwag niyong bubusalan ang kanilang bibig. Deklarasyon ng Diyos yan. Huwag niyo silang hindi susuportahan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nasabi ko, kung hindi natin maintindihan ito, na mayroon palang sinabi ang Panginoon sa baka, na yung baka ay manggagawa ng Diyos. Hindi naiintindihan ng mga, ng ano yan, pag dito, na iglesia. Wala. Magugutom yung ano, at mababayulit ng mga believers yung kautusan ng Diyos. So yan ang sinasabi natin. Sa Old Testament yan. Ganyan. Alam niyo ba kung saan galing ito sa Deuteronomy 25 verse 4? Ang pinag-uusapan dito ay pag-aaway. Pero biglang dinugtong ng Diyos ito. Do not muzzle an ox while treading the grain. Kaya makikita ninyo, no? Doon nakasulat yan sa Deuteronomy 25. Puntahan niyo yan. Okay? So, pinapaliwanag lang natin, ito yung way ng Diyos na nagsasalita siya ng katotohanan, pero sa kakaibang paraan na binabanggit niya. Pero, hindi yung mga bagay na binabanggit niya ang kanyang pinagmamalasakitan o tungkol doon sa mga bagay na kinikwento niya, kundi sa ibang bagay ang tinuturo ng Diyos. Katulad dito, no? Yung ox dyan ay manggagawa ng Diyos at inutos ng Diyos na kapag sila nagtatrabaho, huwag silang bubusalan o huwag silang gugutumin o hindi papakainin. Okay? Yan. Ngayon ang tanong ko ngayon. Sa ordinaryong pananaw, paano tumutubo ang mga binhi o yung maliliit na halaman sa natural na paraan? Paano siya tumutubo? Kapag siya ay nadidiligan ng ulan galing sa langit. Tuwan-tuwa ang mga halaman niya. Nakita niyo? Pag tagtuyot yung mga field, walang tubig. Pero pag umulan, tuwan-tuwa yung magsasaka dahil makakapagtalim na siya. So yan ang natural na proseso ng agriculture. So dyan ibinasi ng Panginoon yung mensahe na mayroong bagay na pinapaintindi ko sa inyo na pinatutubo na sinabi ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagtubig, pero ang Diyos ang nagpapatubo noon. Kaya nga ang tanong, sa paanong paraan pinapatubo ng Panginoon yung mga itinanim? Ano ba ang itinanim ng Panginoon? Salita. Di ba? So naintindihan nyo, merong tanim, yung mga nataniman, naintindihan natin sa Bible, na sila yung tinatawag sa Biblia na tanim ng Panginoon, the planting of the Lord. So nawain niya na, kasi meron ding contrast dyan na planting ng kaaway. Di ba? At iyon ay nire-representa ng damo. Yung mabuting tanim, either iyon ay ubas
or either iyon ay trigo. Okay? So sabi ko dito, land and field needs rain so that the plant and trees and grass may grow. Ang isang bayan o grupo ng mga tao gaya ng Israel ay inihalin tulad ng Diyos sa lupa o taniman, meaning yung vineyard. At ang mga tao na kanyang hinirang ay mga tanim niya. Sinabi ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo. Ang binhi na itinanim ng Diyos sa lupa, sino yung lupa? Tayo. Tayo ang lupa. Ha? Ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, sa kabuuan, sino yun? Si Kristo. So sa madaling sabi, ang itinatanim ng Diyos sa inyo ay si Kristo. Unawain yan, ha? Kaya nga, mahirap unawain yan. Kaya sinabi, one time, sinabi ni Apostol Pablo, ano ba yung pagkakasabi ni Apostol Pablo ron? Yung greatness ng mystery ng Diyos. Sinabi niya yon, the greatness of the mystery of God, ano yon? Is Christ in you. Binanggit ni Apostol Pablo yun. Yung pinakadakilaan ng misteryo ng hiwaga ng Diyos ay si Kristo na sa inyo. Na-realize niyo ba yun? Na si Kristo ay nasa inyo? Nasa inyo kasi ang tinalim ng Diyos ay salita niya at ang salita niya ay si Kristo. Na hindi niyo lubos maunawaan. Pero may purpose ang Diyos doon. Di ba sinabi ko sa inyo? Hindi raw lalabas ang salita ng Diyos sa bibig niya na kanyang sinugo at hindi iyon babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Kundi ma-accomplish ang nasa ng Diyos sa mga salita kung saan niya isinugo ang kanyang salita. Napakalalim yan. Yung salita na yon na sinugo niya ay si Kristo pala yun. At ang target noon, tayo na mga muling bubuhayin niya. So nataniman na tayo. Nataniman na ng salita o ng binhi ang lupa. Ngayon, malinaw na sinabi ng Biblia, tanging ang Diyos lang ang nagpapatubo ng binhi na natanim. Ang malaking tanong, paano ito pinatutubo ng Diyos? Nalaman natin, ang halaman ay tutubo kapag ang ordinaryong halaman ay tutubo at lalaki kapag siya ay nadiligan ng tubig. Ngayon, sa salitang natanim sa buhay ng tao, ano ang pandilig ng Diyos? So, inihalin tulad ng Diyos ang ginagawa niyang pagtatanim sa atin sa literal na nangyayari sa kalikasan na tumutubo ang mga halaman kapag ito ay nadidiligan ng ulan mula sa langit. Sapagkat inihalin tulad din ng Diyos sa ulan, ulitin ko sapagkat inihalin tulad din ng Diyos sa ulan ang kanyang salita na bumabagsak mula sa langit. Ayan, yung Isaiah 55. Kagaya ng ulan at isno na bumababa mula sa langit, hindi ito babalik na hindi natutubigan ang lupa at gumagawa na para lumabas ang mga pananim. Ganon din ang ating mga salita. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon dyan? Ang salita niya ay kagaya ng ulan o snow. So, anong target ng ulan? Ng salita ng Diyos. Anong target nun? Na gusto niya patubuin. Hindi nyo naiintindihan. Yung natanim na buto o binhi sa inyo. May natanim na binhi sa inyo. So, kailangan tumubo yung buto na yon. Ang magpapatubo nun ay ang Diyos. So, ano ang nagpapatubo doon? Ulan.
At ang ulan na yon ay salita ng Diyos. Dahil tulad niya rin sa ulan, sa tubig. Patuloy na madiligan ang salita ng Diyos yung mga nauna nang naitanim sa inyo. Ulitin ko. Yung sa Deuteronomy 32 verse 1. Give ear, O heaven, I will speak. Let the earth hear my words, the words of my mouth. Pakinggan nyo ha. Sabi ng Panginoon, may my teaching, sa ibang translation, doctrine, may my teaching drop as the rain. Hayaan nyo na ang aking mga turo ay bumagsak na gaya ng ulan. Ano ang target ng ulan na yon? Yung buto at binhi na natanim na sa inyo. Ha? Upang ito ay tumubo katulad sa tender grass, kailangan bagsakan ng rain. Katulad sa mga herb o mga halamanan, kailangan mabasa at ma-moist ng ulan. Okay? Ibig sabihin, tutubo o lalago ang natanim na binhi, walang iba kundi si Kristo, sa ating buhay sa patuloy na pagdidilig. Anong pagdidilig? Pangangaral ng mga salita ng Diyos. Nais ng Diyos na lumago o lumawak ang ating kaalaman tungkol kay Jesucristo o lumalim pa ang pagkakilala natin sa Kanya sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ganun ding paraan ay magbubunga ng ano? Ang pakikinig ng salita ng Diyos magbubunga ng pananampalataya. Dahil faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So, nakita nyo? So, doon sisibol yung pananampalataya. Kaya nga maunawaan ninyo, no? Sa pinag-uusapan natin, pinalalago ng Diyos ang napanim na binhi o si Kristo sa buhay nyo, pero at the same time, ay pinatitibay din ng Panginoon yung pananampalataya na sumibol sa buhay ninyo sa pakikinig. Paano lalago yon? Sa patuloy na pagdilig o pakikinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko. Sa pakikinig, tayo ay tinuturuan ng Diyos, binibigyan ng pangunawa para matuto, at kapag naunawaan na natin ang katotohanan tungkol kay Jesucristo, doon na rin tayo lalapit sa Kanya at doon tayo mananalig. Kaya lagi ko inuulit-ulit sa inyo, di ba? Sabi ng Biblia sa Romans chapter 10, paano ka raw tatawag doon? Ha? Sa hindi mo pinaniniwalaan. Paano ka naman maniniwala nang walang nangangaral? Wala ka naririnig. Paano naman makakarinig kung walang mangangaral? Kaya doon sinabi ng Panginoon, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ngayon, maunawaan nyo na yung sinasabi ng Panginoon, walang taong makalalapit sa akin. Sino yung mga taong lalapit kay Jesucristo? Sino yung mga taong didikit at patuloy na susunod kay Jesucristo? Yung mga tao lang na mananalig sa Kanya. Yung mga tao lang na maniniwala sa Kanya. Nakita nyo yung mga tao na hindi naniniwala sa Kanya? Ini-small siya. At lagi niya sinasabi yung pamilya ng Panginoon, na anak lang na Maria yan, anak lang ni Jose, mga ganyan. Kasi yun lang ang pagkakakilala nila kay Jesucristo. Kaya walang taong makakalapit sa akin, maliban na ang Ama nagsugo sa akin at sa Kanya ay magdala sa akin at siya'y aking babangon sa huling araw. Nasusulat, tuturuan sila ng lahat ng Diyos. Lagi ko sinasabi to, paano sila naturuan ng Diyos? Sabi niya, no? Nasusulat daw sa sinulat ng propeta, tuturuan sila ng Diyos. Tuturuan silang lahat ng Diyos. So, paano sila turuan ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Kristo ay Diyos. Si Kristo ang Diyos na nagturo sa kanila. Ngayon, tinan niyo ang salita na ginagamit, ha?
At ang bawat nakarinig sa Ama, ay bakit sinabi ni Jesus Christ ang nakarinig sa Ama samantalang siya nagtuturo? E pinaliwanag din ni Yesu Kristo, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi akin, kundi galing sa Ama. Nakita niyo? Ngayon, kapag sila nakarinig sa Ama at nakaintindi, natuto, naunawaan, nakilala kung sino yung kaharap nila, doon na sila ngayon lalapit. At yung paglapit nila kay Yesu Kristo, yun ay paglapit ng may pananalig, ng may sampalataya. Amen? Amen. So, yan na rin yung ministry na tinatawag nating fivefold ministry. No? Ano yung fivefold ministry? Prophet, apostle, ano ito? Prophet, ano ito? Evangelist, ano ito? Pastor, kasal sa iglesia, ano ito? Teacher, mahilig maglinis. Apostle, prophet, turo ng turo. Pinakamataas dyan, pinakamalayo na pupuntahan, evangelist. Yung may singsing ay pastor, at yung maliit ay teacher. So yan ang fivefold ministry. Sabi dyan, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol, propeta, ang iba naman ay ebanghelista, ang iba ay pastor, at mga guro. So anong purpose nito? Para isakdal ang mga banal, ang mananampalataya, gawin silang perfect, sa gawain sa paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Paano tayo magkakaisa sa pananampalataya? Kung naiintindihan na natin yung ibig sabihin ng mga pinagsasabi ng Panginoon sa Bible. Kailan sila darating? Kailan darating ang Panginoon? Magkakaiwala yung kanilang interpretation. No? Merong pre-trib, merong mid-trib, merong post-trib. Okay na yan? Hindi magkaisa sa kanilang pinaniniwalaan. Nagkakaisa lang, for the meantime, nagkakaisa lang tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa Trinity, yung may hiwalay dito na itsapwera. Di ba? Ano yung mga nahihiwalay dyan? Yung mga oneness. Dahil yung oneness, isa lang talaga. Ang Diyos ay si Kristo, ang Diyos Ama, si Kristo, Espiritu, at ang Diyos Ama, isa lang yun. Pero tayo hindi tandaan natin hindi. Kahit anong paliwanag nila, hindi tayo naniniwala sa ganon. Bagamat walang salita sa Bible na Trinity, pero naunawaan ang isipan natin na iba si Kristo, sama. Iba ang Holy Spirit kay Kristo at sama. Sinabi ko na sa inyo, ang isang paraan ng pagkakaiba. Maraming paraan ng pagkakaiba doon. Ano yon? Isa sa paraan ng pagkakaiba, yung sinabi ko sa inyo, yung isa, tumitistigo doon sa isa. Di ba? Sabi niya, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? O, nagtitestify siya sa ama. Alangan naman siya pa rin yung nasa taas na hinihina niya ng panalangin. Di ba? O, ano sabi ng ama? Ito ang anak ko, na ako rin. Pwede ba yun? Nalubos kong kinalalagtan. So, magkaiba yun. Isang Diyos sila sa kanilang tawag dyan, yung pagiging nila. Ito yung tawag na tawag dyan. Yung kung sa lengguwahe natin, yung pagkakagawa sa kanila, isang Diyos. No? Jesus Christ is God's Son, God. The Father is God. The Holy Spirit is God. Lahat yun ay God. Tayo, God-kind. Si Jesus Christ, God-kind. Si God the Father is God-kind. Holy Spirit is God-kind. Tayo, iba sa kanila, human-kind. So, iba tayo roon, di ba? Pero yung personality
yung person ay magkakaiba. Ano yun? Maunawaan nyo sa lumang tipan, malalaman nyo magkaiba. Bakit ang Ama ibibigay ang dominion sa mundo? Kanino? Kay Jesus. Hindi sa Kanya. Magbabasa niyo yan sa Daniel, chapter 7. Ano niya ibibigay yun kung siya pa rin yun? Ano pa? Yung pag-blaspheme. Walang kapatawaran yung pag-blaspheme sa Holy Spirit. Pero yung pag-blaspheme kay Jesus Christ, napapatawad pa. So magkaiba yun. Naunawan nyo? Maraming paraan na makita na magkaiba sila. Okay? Kaya hindi nila magigiba yung teaching about Trinity. Okay? So, ang pagtibay ng ating pananampalataya at pag-mature bilang kay Kristo ay sa paglago, o tinan nyo sa paglago, paglawak, paglalim ng ating kaalaman at pagkakilala kay Yesu Kristo. Ngayon ang tanong ko sa inyo, napagtiwalaan nyo na ba si Kristo ng perpekto at 100% sa salita niya? Na siya talaga ay Diyos na kailanman hindi siya sasablay sa sinasabi niya? Umabot na ba doon yung inyong pananampalataya? Dahil lahat ng salita ni Jesus Christ, binabaliwala ng mga Pariseo, walang saysay ang salita niya. Pero steady pa rin ang Panginoon. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang tinapay ng buhay. Hindi salita ng isang crazy na tao yun. Ang sino mang sumampalataya sa akin, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na wala hanggan at di na mapaparusahan. Hindi nagbabago yun. Hindi nagbabago yun. So, yun ang sinasabi natin. Yung pagsampalataya kasi sa Kanya, bagamat yung tungkol sa sinasabi ng Panginoon, yung tungkol sa kalikasan ng Panginoon, at tungkol sa Diyos, lahat yun ay pawang katotohanan na hindi matitinag. Ulitin ko. Pero sa tao, depende yon na magiging matibay na totoo. Depende kung iyon ang paniniwalaan mo. Naintindihan nyo? At kapag pinaniwalaan mo yung mga bagay na yon, yun na yung tunay at realidad. Doon mo na iaangkop yung buhay mo. Yung sa bagay na pinaniwalaan mo. Kaya makikita ninyo, yung hindi naniniwala sa tamang turo ng Biblia, patuloy pa rin silang gumagawa ng celebration sa mga idolo. Kasi yun ang paniniwala nila, yun ang totoo. Ang Diyos na ando doon. Nakaangkop ang buhay nila doon sa klase na pinaniwalaan nila. Pero alam naman natin ngayon na lahat yun ay ang daraya ng Diablo. Ngayon ang tanong, bakit hindi sila makawala doon? Yan ang tanong, bakit hindi sila makawala doon? Kasi nga, ayaw nilang paniwalaan ang mismong salita at paliwanag ni Yesu Kristo. Ayaw nilang kilalanin yung nagsasalita sa harapan nila. Kasi pag pinaniwalaan nila yung nagsasalita sa kanila, doon magaganap yung sinasabi ng Panginoon. Makakalaya sila. At ang sabi ng Panginoon, if the Son set you free, you're free indeed. Ganun lang kasimple yun. Makakawala ka dun sa mga bagay na pinagkakaguluhan ng buhay mo na hindi naman totoo. Ayan ang sinasabi ni Apostol Pablo ng mga, anong tawag dito? Mga strongholds. Ang kalaban talaga natin, hindi tao. Ang kalaban natin ay yung mga strongholds na naka-steady na sa isipan, sa paniniwala ng mga tao na yun.
Yan ang kalaban natin. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap magpaliwanag. Bakit mahirap magpaliwanag? Kasi ang Diyos nagbabanggit ng puno. Ang Diyos nagbabanggit ng tanim. Yan siya sabi natin. Ayoko lang sa inyo, di ko maintindihan sinasabi. Kaya pag hindi nga maintindihan, walang pakinabang doon sa nakikinig. Ano din sabi ng Panginoon ng mga ubasan? Maasim na ubas. Mga tanim ng Panginoon. Hindi ko naman nakikita bumaba ang Panginoon pag nagtanim. Nakita niyo? Kaya nga natin pinaliliwanag, ito yung paghahambing na ginagawa ng Diyos. At naunawaan natin na ang tinatanim pala niya ay salita. Kapag nataniman tayo ng salita, tayo ay mga tanim ng Panginoon. Pero yung tanim na yon, yung binhi na yon na itanim sa inyo, kailangan pa yon ay lumago at tumubo. At ang paraan ng pagtubo, kailangan pa rin patuloy na makarinig ng salita ng Diyos. Dahil kailangan lumaki, lumawak, lumalim ang pagkakilala nyo kay Kristo. At walang ibang makapagbibigay sa inyo ng katotohanan tungkol sa kabuuan ni Jesucristo, kundi, ang salita lang ng Diyos. Bakit? Walang ibang makapagsasabi ng totoo tungkol kay Kristo sa ibang relihiyon. Bakit? Kasi diniklara ng Jesus Christ. No one knows the Son except the Father. No one knows the Father except the Son. Kaya pag sabi ng Diyos Ama, itong anak ko, anak niya yon. Pag sinabi ng Ama, iyan ay King of Kings yan. Ha? Naintindihan niyo? Doon lang lalago yung pagkaunawa niyo at pagkakilala niyo kay Kristo sa mga deklarasyon ng salita ng Diyos Ama mula sa lumang tipan. Siya ay ipinanganak sa lahi ni David. Ha? Siya ang binhi sa pangako ng Diyos na inapo nino? Ni Abraham. The seeds of Abraham. Pag hindi mo pinaniwalaan yan, wala, gulo-gulo na yung mo. Pagkakilala mo kay Jesus Christ. Yan. Ngayon, ito, unawain nyo, no? Matagal ko na pinapaliwanag sa inyo to. Ang kahiwagaan natin sa Diyos, meron siyang sinasabi, pero hindi mo siya pwedeng sisihin na siya ang may gawa. Ulitin ko. Although nagsabi siya, nagagawin niya yung bagay na yan, pero hindi mo siya pwedeng sisihin dahil yung ginawa niyang bagay na yun na binanggit niya, hindi mo siya pwedeng sisihin na siya ang dahilan kaya yung tao na pariwara o nawala ng kaligtasan. Kasi may double purpose yung salita ng Diyos dito sa mundo. Isa ng purpose doon, yan, yung salita ng Diyos ay itanim. At pangalawa, patuloy nagsasalita ang Diyos para diligan na itanim at tumubo. At ang tubo na yon ay tubo ng mabuting tanim. Sa mabuting tanim, makakakuha ka ng trigo. Sa trigo, makakakuha ka ng pagkain. Pero may niliwanag ang Panginoon, doon din sa taniman na yon, mayroon ding tutubo. Kahit nadiligan siya ng tubig. Ano yung tutubo doon? Damo. Iyan ang sinasabi sa Hebreo. Sabi niya sa Hebreo 6:7, for the land has drunk rain. Ang lupain daw ay nadiligan o nakainom ng tubig ng ulan na kadalasan ay lumalagpak sa lupa na yon at yung lupa ay nagbubunga ng mga crops na napapakinabangan. Doon sa mga nagbungkal noon.
At iyon ay tumatanggap ng blessing mula sa Diyos. Ano yung blessing sa mula sa Diyos? Kapag yung tanim mo ay namunga, magkakaroon ka ng pagkain ng mga bunga, ng mga prutas, ng mga trigo, ng mga bigas. Pero kung ito ay ang lupa ay lumabas ay tinik at kadawagan at thorn and thistle, iyan ay mapapakinabangan ba ng tao sa tiyan? So anong karaniwang ginagawa dyan sa mga kadamuhan at kadawagan? Ha? Ginagapas yun, para sunugin lang. So nakita nyo, merong pagkakahawig na yun ay inihawig sa tao rin na hindi napapakinabangan, ay ihuhulog sa apoy, sa kaparusahan. Nakita nyo yung parallelism. So, ano ang ibig sabihin ng thorn and thistle? Pinaliwanag niya ni David sa huli niyang salita. The last saying of King David sa 2 Samuel chapter 23 verse 6. Ito yung kaisipan nila tungkol sa thorn and thistle. Sabi niya rito, but worthless men, sabi ni David yan malapit na siya mamatay. But worthless men are like thorns. Ang mga tao daw na masasama, walang pakinabang, katulad daw sila ng tinik o halamang matinik that are thrown away, mga tinatapon lang. Or they cannot be taken with hand, hindi mo sila pwedeng hawakan, matitinik ka. But the man who touches them, ang mga taong hahawak sa kanya, kailangan, magwantis ka muna. Maglagay ka ng panangga mo para pag hinawakan mo siya, hindi ka matitinig. O kaya, magdala ka ng gamit para bungkalin mo siya, para makuha mo siya. Pero ang dulo ng kanilang, ng mga thorns and thistle, they will be utterly consumed with fire. So, balikan natin yung sinasabi natin kanina. Yan. Tignan nyo? Yung lupain, ito yung tao. Na kapag nabagsakan ng binhi at nabagsakan din ng ulan, tutubo ng mga halamang napapakinabangan. So yung mga halaman na napapakinabangan, ito ang naglalarawan ng mga mabubuting tao na natamnan ng salita ng Diyos at sila ay namuhay ng mabuti at mayroon silang bunga na katulad ng pinag-aralan natin sa puno, nalalaman daw ang puno sa kanyang bunga, di ba? At napapakinabangan. Pero kung iba ang tumubo ay tinik at kadawagan, walang pakinabang yon. Pero yung bagay na yon, tinik at kadawagan, iyon ay mga taong mga walang kwenta, worthless, unbeliever. Sila yung mga unbeliever. Yan ang paliwanag ng Biblia. So ang kahantungan nila sa dulo, sila ay makukonsume ng fire. Yan, malapit na tayo matapos So, merong failure at kasalanan ang maraming mga preacher. Unang kasalanan ng maraming preacher, hindi sila nagpe-preach ng salita ng Diyos. Tandaan ninyo, no? Bakit napaka-importante sa mga preacher na sila ay mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi sa salita ng Diyos, doon ka lang magkakaroon ng salvation. Sa salita ng Diyos, doon ka lang mabuborn again. 2 Peter. Sabi ng 2 Peter, For you are not born again by incorruptible seed, but through the incorruptible Word of God. Kapag hindi nangaral ang mga ngaral ng salita ng Diyos, walang maliligtas. Kasi walang magiging tanim ang Diyos doon. Nakuha niyo? Walang magiging tanim ang Diyos doon.
Kaya, hindi rin makaka-expect ang Diyos na aani ng mabuting ubas doon. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Ngayon, anong dahilan bakit hindi sila makapag-preach ng Word of God? Unang dahilan, mahirap pag-aralan ng Word of God. Kasi sinabi ko sa inyo, nagsasalita ang Diyos na, O langit, pakinggan mo ako, o lupa, makinig ka sa akin. Kailangan may way ka ng pag-interpret para maunawaan mo yon. Kung tamad, hindi nila inuunawa yung mga bagay na yon. Hindi sila mag-preach ng Word of God kasi hindi nila alam yon. So pag walang preaching yung Word of God, walang maliligtas, walang tutubuan ng pananampalataya. Useless yung iglesia. So bakit nila ginagawa yon? Hindi sila nag-preach. Una, hindi nila alam. Pangalawa, papalitan nila ng ibang preaching yon. Katulad ng mga experience. Ha? Ang reason, madali kasi magkwento. Ang pastor, lalo't matalino, madaling gumawa ng kwento at madali kayong pasakayin. So number 2, ang bilin ng Panginoon, huwag niyong babawasan o dadagdagan ang kanyang salita. Yan ang nakalagay sa Biblia, huwag niyong daragdagan ni babawasan ang salita ng aking inuutos sa inyo upang inyong maingatan ang utos ng Panginoon, inyong Diyos na aking inuutos sa inyo. So pangalawang failure yan, no? Marami nagbabawas, hindi na nga nila alam, yung iba naman, binabawasan. Nakita nyo ba na may controversial yung Roman Catholic dyan? Na inalis nila yung huwag kang gagawa ng sa 10 Commandments nila. Inalis daw nila yung doon. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Pero 10 pa rin yung nilagay nila doon. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. So ano ipapalit pag hindi ka nag-preach ng Word of God? Madalas na ipapalit mo ay experience or akala, presupposition. Ano yung presupposition? Ito yung palagay, ito yung opinion, ito yung akala. So nilinaw ko na sa inyo, kapag walang salita ng Diyos, ang magiging tagapakinig, hindi mga tupa. Kasi ang kailangan ng tupa, sabi ng Panginoon, nakikinig ng aking salita, ang aking mga tupa. Kung hindi salita ng Diyos, ang pinapangaral, sino nakikinig? Kambing. kaya naman po Diyos sa iglesia, mga kambing. Ang mahirap ngayon, tinan nyo na, ang mahirap ngayon, ang iglesia ngayon, marami na sa Amerika, dahil hindi talaga qualified na mga preacher, yung nasa States, sila na ay nagiging clown at saka mga entertainer. Di ba nabanggit ko na sa inyo last time, merong iglesia ako tinitingnan. Ang pangalan niya ay Church by the Glade. Na-research niyo na ba yun? Church by the Glade? Na yung kanilang stage ay napakalaki. Pero ang kanilang ginagawa ay parang circus. May trampoline, may flying trapeze. Meron pang nagmuestra ng football. Kaso ang masama, ang ginawa nilang bola ay yung Bible. Blasphemy yun. Blasphemy yun. So, doon mo makikita na yung mga tao tumatayo doon, hindi na preacher. Entertainer at saka clown. So, gano'n ang iglesia, umalis na kayo doon. Kasi yun ay paboritong lugar ng mga kambing. Nag-i-enjoy yung mga kambing doon. Parang tupa roon. Iyan ang delikado ngayon. Ito ang sabi ng Panginoon. Last na to. Ito mismo ang sabi ng Panginoon. Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Pinapaintindi ko sa inyo kanina. Ang halaman na hindi tanim ng Diyos Ama ay bubunutin at itatapon sa apoy. Yan. Yung sa parable of the weed.
And the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reaper are the angels. Just as the wheat are gathered and burned with fire, so it will be in the end of the age. So bakit natin to nililinaw? Kasi gusto kong makita ninyo na kayo ba talaga ay tanim ng Diyos o kayo ay naging tanim ng kaaway. Anong malalaman na kayo ay tanim ng Diyos? Kung ang salita ng Diyos ay naitanim sa inyo at namumunga. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo lahat ito tayo. Kaya dito, makikita ninyo, hindi mawawalang saysay ang pakikinig. Kasi ang pakikinig at patuloy na pakikinig, iyon ay patuloy na pagdidilig sa mga buto na naitanim sa inyo para iyon ay tumubo. Ama, luwalatihin ka sa hapon na ito, Panginoon. Tunay, Lord, na kakaiba ang kaparaanan mo. Katulad na sinabi ng Biblia, my way is not your way, my mind is not the same as your mind, as higher as the heaven from the earth. So, my ways than your ways, and my mind than your mind. Kaya salamat, Lord, sapagkat may mga salita ka na patuloy na gumagabay at nagtuturo sa amin upang masumpungan namin ang lahat ng katotohanan nito. Salamat, Lord, sa gabay ng Manalong Espiritu sa pagliliwanag niya sa aming mga puso at isipan upang lubos namin maintindihan ang iyong mga salita. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen.